maaari mo na siyang i-dismiss dahil on the face of the articles of impeachment, ito po ay maliwanag na hindi dapat ituloy. O this was created with grave abuse of discretion kung kaya't nawala ng jurisdiction ang House of Representatives sa paggagawa nito. Yes, ma'am. Ma'am, ito pong ginawa po ng Senate. Marami pong nagsasabi, no, lalo na yung mga sumusuporta sa mga dilaw, no, mga kampo nila at Attorney Leila de Lima, Attorney Shell Jokno, na ito raw ginagawa ng Senado ay para daw sa interes ni VP Sara Duterte. Mistula daw nag-aabogado ang mga senador para sa bise na nasasangkot po ngayon sa impeachment. Ano po ang sagot niyo dito, ma'am? Ano po yung pakiwari at yung opinion? Well, hindi rin naman na masasabi ni na Senator Leila de Lima o ni Congressman Chel Jokno na sila ay hindi partisan. Ano? Maliwanag naman kung anong lugar nila, kung ano ang politika nila. So hindi rin nila masasabi that they are evaluating this with the cold impartiality of a judge. So para sa kanila, yung mga senators, judges na binanggit nila ay pumapanig kay VP Inday. Ngunit, mayroon naman silang nire-raise na valid questions. Halimbawa, sabi ni Senator Bato, mayroong serious constitutional infirmities yung articles of impeachment. At ito ay mahalagang talakayin ng Senado. At any rate, whatever naman na nire-raise ng mga senators, judges ukol sa jurisdiction ay nasa kapasidad din ng Senado na i-determine o i-decide. So wala naman silang inilalagpas pagdating sa kanilang jurisdiction. So parang naiintindihan ko naman, partisan sina former Senator Leila de Lima, that they will look at it this way. Opo, ma'am, legally speaking, meron po bang salik sa ating pong 1987 Constitution na nagbabawal po, no, sa Senado as an impeachment court na ibalik sa House of Representatives ang articles of impeachment? Kasi nagsasabi ang mga kritiko na hindi raw yan trabaho ng Senado at ang trabaho nila ilitisin at mag-go on sa proseso. Actually, hindi naman lahat ng bahagi ng pag-litis ay makocover ng saligang batas. So hindi natin dapat ini-expect na every little thing is covered by the Constitution. Instead, nakalagay doon na jurisdiction ng Senate ang paglilitis nito at kung bahagi ng paglilitis ang pangangailangan ng certifications ng mga ginawa doon sa House of Representatives, hindi ko nakikita na pagmamalabis ito ng Senado. Bahagi ito ng paglilitis. Hindi lahat ng mga motion, hindi lahat ng mga aksyon ay maaaring sabihin na dahil wala sa saligang batas ay automatically unconstitutional. Kung masasabi pa natin, and ang tingin ko dito maliwanag naman, na bahagi ng mandato ng Senado sa paglilitis nito ng mga issues dito sa impeachment, then hindi nila masasabi na ito ay unconstitutional. At any rate, mayroon naman po silang remedyo dyan. Kung sakasakali sa tingin nila ay nagmamalabis ang Senado, maaari naman nilang idulog ito sa Korte Suprema. Yun nga lang, wala na silang oras. Opo, yun nga yung hinahabol, ma'am. Kasi ilang araw na lang, ilang linggo na lang, 20th Congress na at ibang set na naman ng mga kongresista, 12 na mga bagong senador ang mamamahala. Meron po ako narinig kanina na panayam kay former Associate Justice Adolfo Oscuna. Sinabi niya po, ma'am, na yung Senado ay in the performance of their job can interpret the Constitution if necessary para po magawa po yung mga bagay na kailangan nilang tugunan. Ano pong masasabi niyo doon, ma'am? Kasama nga doon, parang yung sinasabi natin, pwedeng i-interpret ng Senado na bahagi ng paglilitis ang pagsoli ng articles of impeachment dahil hindi naman sinusoli yung kaso sa House. Sinusoli nila yung articles of impeachment para tatakan ng Kongreso, ng House of Representatives, para ito ay masabi, certify na sumunod sila doon sa mga pangangailangan na nakalista doon sa saligang batas. Ang interpretasyon kung paano i-conduct yung trial ay nasa sa Senado. Kaya mayroon silang rule-making power pagdating sa pag-conduct ng trial dito.
So tama po si malaki dalubhasa naman po si former Justice Adolfo Ascuna. Pero ma'am, marami pong nagko-comment, no? Nagsasabi na yung naunang motion ni Senator Bato de la Rosa bago po amyenda nito ni Attorney Senator Alan Peter Cayetano na i-outrightly dismiss po, no, yung impeachment complaint bago po sila mag-convene bilang impeachment court ay maaari naman daw, ma'am, dahil nag-cite siya doon ng isang precedent citing yung kaso ni former Ombudsman Gutierrez na umabot sa Senado yung articles of impeachment, ngunit nag-resign sa pwesto, kaya ibinasura na without convening as an impeachment court. Ano pong tingin niyo doon, ma'am, sa ni-raise ni Senator Bato? Well, ako, ang tingin ko, pagdating sa matters of jurisdiction, maaaring ilitis ito ng Senado motu proprio. Mayroon mga hukuman na pag nakita na nila, hindi na sila magkukuha pa ng abiso o ng opinion o ng panig ng mga partido kung at the start, maaari mo na siyang i-dismiss dahil on the face of the articles of impeachment, ito po ay maliwanag na hindi dapat ituloy o this was created with grave abuse of discretion kung kaya't nawala ng jurisdiction ang House of Representatives sa paggagawa nito. Ang tingin ko dyan is that in determining what the scope is doon sa trial at maliwanag na sinasabi ng saligang batas na ang Senado lang ang maaaring mag-conduct ng trial, bahagi ito sa pag-conduct nila at pag-interpret nila kung ano ang mako-cover ng Senado at ano ang hindi. At uulitin ko, bahagi po ng karapatan ng prosecution kung sila po ay naniniwala na may pagmamalabis dito, maaaring idulog ito sa Korte Suprema. Or, even better, they can raise it sa 20th Congress. So, yung pagdidiscuss dito, nakikita naman natin, this is for the purpose of siguro, interpreting kung ano yung mga motibo ng ilang mga miyembro ng Senado. Pero ang punot dulo niyan, and in the end, the 20th Congress will still decide. So kahit anong reklamo ng ibang mga nanonood dyan or mga nakikilahok dyan or nagkikibits dyan, then lahat ito ay maaaring i-overturn or i-uphold ng 20th Congress. So may panahon in the next Congress. In this one, busy sila, it isn't worth anything yet.